Like, you know, after the divorce, I could say that I am in a better place now. I mean, I got my Spanish citizenship last year. I have a stable job. So, hello everyone! Good morning! Today is Sunday, 2nd of February 2025. So, I am doing my cholesterol route, and napaisip ako that I'm going to make a video and I'm going to share how I transformed my life after divorce. So yeah, this is my first time to talk about my my status in life here on YouTube. But yes, divorce can be a transformative experience, and living in Spain as a Filipina adds a unique layer to that journey. So I just wanted to share sa mga kababayan ko na, or to all the women out there na, you know, same tayo ng pinagdadaanan. But it has been 3 years. 2021 po ako na divorce. But so feeling ko nung mga panahon na yun, hindi ko nabigyan ng sarili ko ng time na mag-grieve. Wala akong panahon because first, I focus on my personal growth. So, doon ako nag-focus sa aking sarili. So, after nung yung mga panahon na nag-struggling ako, mas inano ko yung sarili ko, binigyan ko ng pagkakataon yung sarili ko na mag-meditate, at saka ito walking. Napakalaki ang naitulong sa akin ng walking everyday, kasi mas nagiging parang nagbigay siya sa akin ng peace. Andito yung araw. Okay, so ayun po, I think ang pinaka-importante is yung health. Doon ako nag-focus. Well, actually, lahat naman ng relasyon, 'di ba, kapag nagtapos, lalo na kung hindi maganda, mas masakit. Pero syempre, 'di ba, andun yung moments na nagkaroon ako ng depression, anxiety, pero imbis na mag-focus ako dun sa nararamdaman ko, nag-focus ako doon sa aking situation, kasi nakatira ako sa ibang bansa. So, cultural adaptation. Kailangan kong, nakatulong din sa akin yung, should I say, na yung divorce mas nag-push sa akin para mas, alam mo yun, maging independent ako. Ayun, independence and empowerment, o diba? Antaray. So, parang yun yung nagturo sa akin na, oops, Catherine, you're living abroad, so kailangan kong i-educate ang sarili ko. Kailangan kong alam mo yon, yung kailangan kong matutong mag-travel mag-isa, kasi syempre dati, 'di ba, meron akong kasama. Pero nung natuto akong mag-commute, sumakay ng train, sumakay ng bus, papuntang airport mag-isa. So, malaki yung naitulong din sa akin. Kumbaga, nandun na tayo sa mahirap. I could say, hindi ako, ang tagal kong tingnan mo, ngayon ko nga lang to na-open, diba? Ang tagal kong tawag niyan, yung sarili ko, i-kondisyon, ayun, na ma-open ko yung topic na ito. Pero sabi ko nga, ang daming nangyari sa akin nung after ng divorce ko. Kasi 2021, end of 2021 yung divorce ko.
natanggap ko yung official divorce paper. Tapos, nung 2022, so parang sabi ko sa sarili ko, okay, this is my year. Ano na, tawag nito, yung end ng 2022. Sabi ko, this is my year, I'm going to start, and blah, blah. Tapos nag-focus ako sa trabaho ko, ginalingan ko. I aimed for a full-time job kasi part-time job lang ako noon. At nag-grant naman yon, which is, I am so blessed and grateful. Kay, I mean, a year after my divorce, nagkaroon ako ng full-time contract. And then, kaya lang, nung 2023 o February, na-diagnose ako as breast cancer. So, parang, di ba, parang, uy, Lord, parang sabi ko, Lord, ano to? Parang, alam mo yon, pinalipas lang yung isang taon, tapos, bagong ano na naman, bagong, uy, ang daming basura doon na, ay, ano ba yun? Ano ba yun? Ano pala yun? Yung mga construction, etc. Na-distract si Inday. So, ayun, ang isa sa pinakamalaking pagsubok na dumaan sa akin, ay na-share ko na sa inyo, na ay diagnosed ako ng breast cancer. That was 2023. So, katulad ng aking sinabi kanina, hindi ako nakafocus sa sakit ng aking divorce. But, you know what is the best thing happened to me, I guess? Hindi ako I have never begged. Ano tawag nito? Tinanggap ko ng buong-buo. And I mean, we are both okay. We are friends now. So, I think that's the best thing. Ayun. So, katulad ko ng aking nabanggit, di ba nag-focus ako sa health ko. Parang preparation pala yun sa aking operation. So, doon ako nag-focus sa sakit ko, hindi na doon sa, anong tawag nito? Tungkol sa aking heartaches. Pero syempre, alam mo yon yung, masasabi ko na iba yung naging effect sa akin noon. I mean, nagkaroon ako ng anxiety, may mga anxiety attacks ako even last year. Kasi siguro nga, diba, parang hindi ko na proseso ng maayos. But anyway, sa mga tawag nito sa ibang tao, kung if you need medical help, ika nga, mas magandang gawin nyo yun para mas maproseso nyo yung inyong emotional emotional damage. Emotional damage. At ang pinaka-importante, I think you are going to have, building a support network. Like maybe your family, friends, ayan, pwedeng, para mas, ka, diba? Parang, doon mo na i-discuss sa kanila. Kasi maganda kasi yung pakiramdam na merong someone na nakikinig sa'yo at, etc., etc. But I think, the most important is, you have to embrace, diba? And acceptance, I think that's the best thing, because kung hindi mo yun tatanggapin, mas pahihirapan mo lang ang iyong sarili. Guys, medyo mahaba to ha, kasi talagang I am giving my I am sharing my personal story. Uy, ang ganda ng araw dito, diba? Buenos dias. So, ayun, nawala na naman ako. O diba, katulad ng aking sinabi, so, napakahalaga na yung acceptance kasi talaga ang magpapalaya sa'yo. Diba? Pero syempre, alam ko, sabi, hindi ganun kadali. Alam ko yan, Diyos ko Lord. Alam ko yan. Dahil, noong mga panahon na in less than a month, naging sexy ako noon. Alam mo yun, parang more or less mga 8 to 10 kilos siguro ibinaba ng timbang ko noon. Nung nangyari yun. Sige, nung nangyari yun.
Pero, sabi ko nga, naging thankful ako kasi naalala ko nung mga panahon na yung alam mo yung pakiramdam ko, buhat-buhat ko yung buong mundo. Naalala ko yung, yung parang lagi ko tinatanong, Lord, bakit ba ako nandito? Hindi na ako masaya. And then, noong 2023, nasagot yung tanong ko kasi pala, ayun na nabanggit ko na yun sa iba kong vlog. So, dahil nga sa aking health issues, dahil maganda yung ko dito, I mean, dahil nakapagtrabaho ako, meron akong, yan pala. So, pero iba-iba po tayo ng sitwasyon, katulad po ng sinabi ko, pero ako kasi bilang babae, parang iba yung independence na ibibigay sa akin. Yung empowerment, ika nga, 'di ba? Yung kung meron ka sariling trabaho, so kahit anong mangyari katulad ko, 'di ba? Bigla na lang. Okay naman kami, ganyan, tas nangyari 'yun. So ako, hindi ako natakot kasi meron akong trabaho, kumbaga I can live alone dahil kaya ko, kumbaga may trabaho ako, so hindi ako natakot. Pero ang pinakamaganda ay yung tawag nito, yung cultural adaptation mo, yung empowerment. Ako kasi inano ko yung sarili ko yung in-educate ko talaga yung sarili ko sa lahat ng mga bagay. Like yung inuuna ko yung mga katulad nung, 'di ba, yung mga sinishare ko, yung mga permanent residency, tinanong ko yung lawyer noon, anong mangyayari sa akin, dinivorce na ako, what will happen to me, kung kailangan ba akong, magsistay ba ako or hindi na ako pwedeng magstay. So, tapos may legal advice akong mga tinatanong sa lawyer. Tapos ayun, ang grabe yung grabe yung roller coaster ng buhay ko. I mean, magkaroon ka ng divorce, roller coaster na yun Paano pa yung nagkaroon ka pa ng sakit, 'di ba? Pero alam nyo, ito lang yung masasabi ko parang pag good talaga yung heart mo, you have all the support from everybody. So parang ako kasi kahit anong tawag nito, hindi ako nawala ng support sa lahat ng mga tao dito. So kahit naman sa sa ex-partner ko, I mean, he is always there 100% every time na meron akong kailangan. Hello sunshine, ang ganda ng araw, diba? So he is always there for me. So nagain ko yung respect dahil wala kasi ako talagang ginawang masama. At kumbaga hindi ako yung sumira ng marriage namin. So nagain ko yung highest respect from him. Ayun. Kaya hanggang ngayon, okay kami. I mean, wala siyang masasabing masama sa akin. Guys, pataas to. Ewan ko ba naman, bakit ko biglang naisipan na mag-share habang naglalakad? Hirap na hirap ako tuloy. So, ayun po. Hindi madali kapag ikaw ay nasa sitwasyon, but I know that, like, for us to say to other people, like giving advice, that's like, oh, kaya mo yan, ganito. Pero hindi siya ganun kadali kasi ako naranasan ko yun mismo, 'di ba? So ayun lamang po. Sana po sa mga kababayan ko na nakaranas din ng katulad ko, hindi po kayo nag-iisa. At tingin ko dahil Feb-ibig ngayon, like February, you love yourself. I think yun yung pinakamagandang gawin mo. Mahalin mo ang sarili mo. At ako kasi parang
inano ko yung sarili ko na hindi porket nasa ibang bansa ako, ganun-ganun na lang ako tratuhin. So, no, I stand my, you know, me as a woman. So, I deserve to be treated like, you know, the best love in the world. So, kaya tayong mga tayong mga Filipina, and that's my term, you empowered yourself kahit may asawa tayo or kayo. Maiba kasi yung yung may ka ba, may sarili kang tawag nito, independence. Ayun, kasi malaki talaga ang naitutulong nun. At syempre yung kaalaman, kasi hindi pwedeng iaasa mo lahat sa partner mo. You have to what do you call this one? You have to educate yourself, especially kung ikaw ay nasa bansa. Kasi tumira pa lang sa ibang bansa ay isang malaking na yun, pagsubok. Kasi 'di ba yung culture adaptation nun, yung costumes. So yun, kailangan iano mo yung sarili mo talaga. Educate yourself about everything. Yun ang masasabi ko po. Kasi ako, doon ako nag-focus nung mag-isa na lang ako. Hindi ako hindi ako naging bitter. I make myself better. A better version of myself. Like empowering myself about everything. Like about everything. So, alam mo yon, yung hindi ako takot dahil hinano ko yung sarili ko, sinicure ko yung sarili ko na, okay, so I have to make this and that and that. So, ayun lang po. Sana meron po kayong napulot sa aking life story. So, muli, sa mga kababayan po natin na nakaranas po ng kagaya ko, lang po, comment me. Comment me. Comment my video. Hindi ka po nag-iisa. Hindi ka po nag-iisa. And look at me now. I could say that I am so proud of myself. Like, after the divorce, I could say that I am in a better place now. I mean, I got my Spanish citizenship last year. I have a stable job. So, I am blessed and so grateful. Thank you, Lord, for that. I have friends. I have the people around me that they support and love me. And one more thing. Be kind without reason. So, ayun lamang po. And, ako kasi I choose na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kahit ginawan ako ng masama. Para sa akin, kasi talaga I believe in good karma. Yun ang kasi I am a living proof that good karma is real. Kasi sa lahat ng nangyari sa buhay ko, oo, aminin natin na ang pagkaroon ng divorce ay isang napaka-challenging, ika nga. But it can also lead to a positive changes and new beginnings. So that's all for today. And thank you for watching. Look guys, this is my favorite part of the cholesterol route. So that's the viewpoint of the whole Ontinyent. Okay, hello sunshine. So
that's all for today and see you again next time. Sana po hindi kayo magsawa sa aking mga videos. Yun lamang po.